Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po mga kababayan, mga minamahal ay akinsi na. Akinsi na po ng June 15, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:34 ng umaga. 6:34 ng umaga at Sabado. Walang pasok. Pero maaga ako ngayon kasi may lakad kami, may pupuntahan kami. Ang title ko po ngayon ay patungkol din ito sa napansin ng mga tao ng mga vloggers, napapansin na yung lantaran na o hayagan suporta ng mag-amang Duterte kay Kibuloy. Ayan po, ang title ko ngayon ay hayagang suporta ng mag-amang Duterte kay Kibuloy. Yan po ang tatalakayin ko po yan. Pero hindi na ako pupunta doon sa tinatalakay ng mga karamihan, ay idadaan ko na lang po sa Biblia. Opo. Para makatulong ako doon sa mga tao na nakakapansin din na sobra na itong suporta na ibinibigay ni Duterte, unang mga Duterte kay Kibuloy. Sobra-sobra na po. Opo. At yan po ang tatalakayin ko, pero gagamitin ko ang Biblia. Opo. Pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan itong mga subscriber po natin. Opo. Ako ay nagpapasalamat po sa inyo na patuloy kayong nakikinig. Opo, at yung nga kahapon ay si Josalan ay nag-comments na naman siya. Opo. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Opo. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josia Lan, Elenita Skrapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Reynaldo Abentino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Yasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Eli, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila,
Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogarde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Bintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating subaybayan o panoorin o suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, si Attorney Enzo Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMT GR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na yung sinasabi nila ay makatotohanan po at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating topic ngayon, yung hayagang suporta ng mag-amang Duterte po kay Kibuloy. Kahit na sobra na o wala na po sa hulog. Ayan po. Pero ang nais kong talakayin dito, yung yung nilabag daw ang Bill of Rights o karapatang pantao ni Kibuloy dahil doon sa naganap na paglusob. Ayan po, ano ang sinasabi? Nilabag daw ang karapatang pantao o excessive na raw yung force o mayroon pa nagsasabi na inhuman, sabi ganun, o illegal. Yung iba sinasabi pa illegal daw pero ang tatalakayin ko lang ay yung nilabag daw ng mga pulis yung karapatang pantao ni Kibuloy, na yan po ay nasa konstitusyon po yan, nakasulat po sa konstitusyon po yan yung Bill of Rights ng mga tao o ng tao. Ngayon, ay ang masasabi ko lang po dyan ay dahil ito si Duterte, noong tayo ay minamaltrato ng China dyan sa usapin patungkol dyan sa West Philippine Sea, ay sinasabi ng mga tao na sa konstitusyon natin ay ari natin yan, yang karagatan na yan, yung malapit po sa atin, at dyan nga tayo mangingisda. Ayan po, dyan tayo kukuha ng ating makakain. Yan ang sinasabi ng mga tao. Ay ang sagot naman ni Duterte dyan ay yang konstitusyon kanya ay is just a piece of paper. Hindi, parang ang gusto niyang sabihin, hindi igagalang yan ng China. Yun ang ibig niyang sabihin. Na pwede naman kasi nga ay malakas na bansa ang China ikumpara sa Pilipinas. Mayroon siyang kaunti na puntos doon na sabi niya, hindi igagalang yan ng China. Yung konstitusyon natin, it is just a piece of paper. At ganun din ang sinasabi niya doon po sa doon sa yung decision ng final arbitral ruling sa dahig, na kung saan tayo ay nanalo sa usapin patungkol dyan sa sigalot sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas po ang binigyan ng pabor. Ay inulit na naman niya, is just a piece of paper, sabi niya. Hindi ba?
So ito po lumalabas na talagang wala siyang galang sa konstitusyon o sa international law o decision ng mga international court o arbitral ruling, wala siyang pakialam. At lalo na yung batas dito sa Pilipinas kasi nga tuloy-tuloy po ang pagpapatay nga ng tao o extrajudicial nga ang killing. Dati ang tawag dyan ay salvage. Nung siya na ay extrajudicial killing na dahil napakarami po talaga at talagang pulisya na ng Administrasyon Duterte. Ayan po, kaya po lumalabas na wala siyang galang talaga sa batas. Ayan po, wala siyang galang sa batas. Ngayon, ang katanungan ko po ay bakit ngayon ay gusto niyang gamitin ang konstitusyon o ang batas, lalo na yung Bill of Rights, para protektahan si Kibuloy. Ayan po hindi ba? Iyan po ang problema dyan. Noon ay sinasabi niya at hanggang po ngayon ay nasa YouTube yan. Opo. Buhay pa po yan. Yang ganyang mga deklarasyon niya. Nasa YouTube po yan. Ang sinasabi niya, it is just a piece of paper. Bakit ngayon, ang katanungan ko po dyan, o tatanungin ko po kayo, o kahit na yung mga grupo niya, grupo ni Duterte, bakit ginagamit niya pala ang konstitusyon? Di ba? Ayan po Iyan ang napakagandang katanungan. Ngayon ay dadalhin ko na po dito sa Biblia. Dahil nga sa hindi niya ginagalang o ginagawa niyang null and void yung konstitusyon o kaya ay ninonolify niya. Nullify or para niyang kinakancel o no effect at all. Hindi ba? Yan ang ginagawa niya Ngayon, Romans 3:3 at kumuha lang ako ng verse para mamaya ay babaguhin ko yung verse at ihahawig ko lang. Opo, para mas maintindihan natin. Ihahawig ko lang po. Romans 3:3, for what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Ayan po. Hindi ba? Ang tanong ni Paul na sinagot din niya ang sarili niya, certainly not, sabi niya. Ulitin ko lang po, for what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Ayan po. Hindi ba? Napakaganda po na verse ito. Hindi ba? Yung bang kanya, yung mga ibang tao ay ayaw namang maniwala sa Diyos o sa batas ng Diyos o sa palatuntunan ng Diyos, ay yung bang hindi nila paniniwala ay mababaliwala na yung faithfulness ng Diyos o wala na bang epekto yun? O yung faithfulness po ng Diyos, kasi dito faith, pero ang sa iba po ay will the faithfulness of God without effect. Ganun po Yan po ang katanungan ko. Ngayon, iuugnay ko na po dito sa konstitusyon natin o sa batas natin. What if some did not believe in the Constitution? Ayan po ang katanungan, hindi ba? What if Duterte does not believe in our Constitution? Kasi yan ang sinasabi niya It's just a piece of paper, hindi ba? Shall their unbelief make the Constitution no effect? Ayan po hindi ba? Certainly not. Ulitin ko lang what if some or what if Duterte did not believe in the Constitution? O ang China did not believe in our Constitution? Yan po ang katanungan ko. Where their unbelief make our Constitution no effect? Ay hindi po. Kasi ginagamit niya ngayon, hindi ba?
O adi, sira ulo yan, hindi ba? Sabi niya, walang value. O sabi niya ay is just a piece of paper. Bakit ginagamit niya ngayon ang Bill of Rights? Hindi ba? O, diyan lang. Diyan lang ako magkwan. Diyan lang ako mag-steady ng discussion ko. O, ano, kung ang iba ay ayaw maniwala sa konstitusyon natin, yung bang konstitusyon natin ay mawawalan ng epekto? O mai-invalid yan? O ang ibang word na ginagamit ay basahin ko lang po kasi isinulat ko dito. O nullify, o ino-nullify ba yun? O abolish? Or cancel? Or invalid? Hindi po Kung may isang tao ayaw maniwala sa konstitusyon, ay hindi naman magiging invalid yun. Certainly not, sabi ni Paul. Referring to the faithfulness of God. Hindi po nai-invalid ang faithfulness of God. Kahit na hindi ka maniwala sa Diyos. Ganun po yan. Ay, ganun din po dito sa konstitusyon natin. Hindi ba? Kaya nga po ginagamit na nila dalawa sila ni Sarah overkill daw. Ay, ano ang ginagamit nila? Di yung konstitusyon natin, hindi ba? Palagay ko malinaw po yan, hindi ba? Okay. Pupunta po ako sa isang pero hindi ko na po isinulat dito. Kasi kabisado ko at parati ko nang binabanggit Alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, wala po kaduda-duda. Pero hindi ko na sinulat dito kasi parati ko na nga binabanggit Wala po kaduda-duda na ang tao po ay alipin ng kasalanan. Ayan po, at si Jesus Christ po ang nagsalita niyan. Man commits sin because man is a slave of sin. At sinasabi ko nga noon o kahapon ata, dapat diyan mag-umpisa lahat ng talakayan. Opo, yan dapat ang pambungad na salita. Ang tao ay gumagawa ng kasalanan dahil siya ay alipin ng kasalanan. At hindi siya makakaalis dyan. Opo, hindi siya makakaalis dyan. Alipin po siya. Kaya nga, nag-iipon ng limpak-limpak na salapi Kaya nga pumapatay Kaya nangangalon niya po O nagsisinungaling o nagtitistify sa hindi totoo Ganun po yan. Kasi nga alipin siya ng kasalanan. Ayan po Ngayon, may nakasulat din po sa Biblia, you are a slave to whom you obey. Hindi ba? You are a slave to whom you obey. Or man is a slave to whoever he master him. Naku, ang hirap po To whoever he master. Ayan po, slave siya. Ay saan ba ito si Kibuloy nagpakadalubhasa? Master nga Ayan, panggagahasa. Hindi ba? Diyan po siya nagpakadalubhasa Pagmulis siya ng mga bata. Pati yung mga elders niya yan, yung mga matatanda dyan, ginahasa niya yan kaya nga wala nang choice yan. At bibigyan niya ng kaunting pabor yan. Hindi na aalis sa kanya at ginagamit na niya. Nagre-recruit ng mga bata. Ganun po yan Man is a slave to whoever he obey. Hindi ba? Ay slave yan. Ay ano ang karapatan yan? Wala pong karapatan yan kasi slave siya ng kasalanan. Ayan po ang diskusyon ng Biblia. Pero kung ikaw ay slave ng Diyos, kung ikaw ay pinagkaloob mo ng iyong sarili sa Panginoon, sinabi mo o nakipagkasundo ka, Panginoon, ayaw ko na itong buhay na ito. Ayaw ko na, Panginoon, kunin mo na ako, patayin mo na ako. May nagsasalita po na ganyan. Mayroon po. Yung may sakit, yung wala nang umaaruga sa kanya, yung
parang kitungin na siya na wala na siyang pag-asa sa buhay. End of the road na. Panginoon, ayaw ko na ang buhay na ito. Pwede yan. At bigla ka tinulungan ng Diyos. May tao na dumating sa'yo, nangaral sa'yo, at pinakiusapan ka, ay huwag kang magpakamatay naman. Di ba? Huwag mong kitilin ang buhay mo. Mahal ka ng Diyos. At naliwanagan ka. Ayun po. At dahil doon ay ipinagkaloob mo na ang iyong buhay sa Panginoon. Pwede po yun. At yun ang born again experience. Opo. Bakit ko sinasabi ito? Naranasan ko po yan eh. Kaya kong ipaliwanag. At simula noon ay lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng lakad mo sa buhay ay paano ka makatulong para ipalaganap ang palatuntunan ng Diyos o ang salita ng Diyos o ang mga pangako ng Diyos. Sinisir yan po. Sinisir sa mga tao. Ano ba ang balak ng Diyos? Ayun po. Islib ka na ng kagandahang loob. Kasi yun ang ginagawa mo eh. Pero pag ganyan kay Kibuloy, hindi ba? Islib po yan ng, yan nga, yung mga panggagahasa na yan, pangmumulistya. At ang matindi pa dyan, yung pag-iipon ng salapi, hindi ba? Baka nga, totoo ang hinala po ng mga tao na yung kayamanan ni Kibuloy, galing po yan sa mga politiko. Baka lang ha, pero darating ang panahon, mahahayag po yan. Ginawa po niyang administrator po si Duterte po ay bakit? Member ba siya? Hindi naman ata siya member dyan Elder ba siya dyan? Hindi naman ata Bakit siya gagawin? Kawawa naman yung nagbibigay dyan o yung mga umaakto dyan na nanlilimos. Hindi ba? Kawawa Dapat sila ang priority. Ang administrator po ng lupa, kung sino yung sa magkakapatid, kung sino yung una, kapatid, ayan, o kung sino yung malakas o may kaalaman o may kakayahan, siya po ang ginagawa ng administrator. Ayan, hindi naman siya ata member dyan Bakit siya ang gagawin ng administrator, hindi ba? Kaya marami po ang nagsususpetsa. Suspect po siya na baka yung kayamanan dyan ay galing sa kanya, kay Duterte. Hindi ba? Pero hindi na yan ang i-discuss ko. Ang i-discuss ko po ay alipin po ng kasamaan yung mga ganyan. Bakit? Ay sinabi na nga ni Jesus Christ do not lay up for yourselves treasures on earth wherein moth and rust can destroy and thieves can break in and steal. Hindi ba? But lay up for yourselves treasures in heaven. Ayan po. Ay ano ba ang sinusunod nila? Ay salapi hindi ba? Sige, hindi ba? Ipon po nang sila ng ipon ng salapi. Kaya nga, ang sinusunod nila ay ang kasalanan. Kasi nga, slave sila ng kasalanan. Sa ganyan po mga tao, wala pong karapatan yan. Kasi ang batas natin ay hindi natutulog po Parati silang binabantayan. Kung makalusot man sila dito sa batas natin, dyan sa batas natin sa Pilipinas, hindi sila lulusot sa batas ng Amerika. Hindi ba? Ay hanggang nga ngayon pinaghahanap yan si Kibuloy, hindi ba? Nagpalabas na ng mga memorandum, hindi ba? Ipagbigay alam, hindi ba? Kung sino man ang nakakita kay Kibuloy. Ay hindi po natutulog yan, hindi po nagre-relax ang batas. Hindi po. Ay lalo na ang palatuntunan ng Diyos o ang batas ng Diyos. Hindi ba? Iyan po. Kahit na hindi sila maniwala sa batas, ang batas po,
hindi na i-invalid o hindi nagiging no effect. Oh. Di ba? Kahit na ang pakiwari ni Duterte noon, ang konstitusyon natin o ang mga batas natin ay walang value yan. Kasi nga siya lang ang masusunod eh. Kaya nga pumapatay sila ng marami eh, di ba? Wala na yung judge na yan, wala na yan. Wala na yung investigasyon. Patayin yan. Ganun po yan eh. Kasi nga alipin po siya ng kasamaan para po maintindihan nyo. Dadalawa lang pala ito, Romans 15:4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Ayan po nakasulat, Pero ang gusto ko lang sabihin dito, lahat po ng nasusulat, kahit ano yan, lahat po ng nasusulat, for everything that was written, o yung pinaalam sa tao, ay lalo na yung nasusulat na yan, ay mahalaga po yan. Kasi nga, it was written to teach us. Ayan po. Yan po ang kahalagahan yan. Ay bakit sasabihin ni Duterte noon na ay walang kwenta yung konstitusyon, ay walang kwenta yung desisyon ng arbitral ruling. Bakit niya sasabihin yun? At ang masama pa, bumabayad pa siya ng mga vloggers na nakadebate ko dyan sa Philippine Daily Inquirer, yun doon sa comment section. Sino daw ang mag-i-implement? Yun po ang sinasabi nila. Sino daw mag-i-implement ng ruling? Ay tika, mga bubo, hindi ba? Ay yun pong superpower ang pupunta dyan. I-implement nila yan kasi hindi naman sila papayag na hindi sila dadaan dyan eh. Oh, at naandyan na nga sila ngayon, hindi ba? Oh, sino ba ang nagtrabaho kay Abu Sabaya? Tanungin ko po kayo, sino ang humuli sa kanya? Ay yung special forces po ng mga Navy SEAL. O bakit? Ay hindi nga siya mahuli ng kung hindi kaya ng Pilipinas, ay dadating po ang tawag po ng Diyos yan sa superpower, gatekeeper ng ating mga ng ating mga karagatan o yung mga pier o ano ba tawag dyan? Harbor. Mga harbor. They are the gatekeepers. Ay wala pa namang Iloprano noon, ay hindi pa nabanggit. Pati nga Iloprano pag sinabi nila na hindi ka pwedeng lilipad dyan, hindi ka makalipad. Kasi nga sila ang gatekeeper ng airfield ng airspace, hindi ba? Pero ang nakasulat sa Biblia po ay sila ang gatekeeper ng mga karagatan o harbor. Kaya papayag ba sila na hindi sila makadaan dyan? Mga bubo, hindi ba? At aywan ko kung galing yan kay Duterte. Na niluluko lang niya ang mga tao. Pero ang gusto ko pong sabihin dito, lahat ng nakasulat po ay it was written in the past to teach us. Ayan. Parang ito na rin ang sinasabi, bakit ba ibinigay ang batas kay Moses? Kaya ibinigay ang batas kay Moses ay because of the transgression. Ayan po the law was given or the law was added because of the transgression. Ayun, to guide us. Hindi ba? For what is right. Ayan po the law is our guide or the law is our tutor or schoolmaster to bring us to righteousness. Ayun po.
Ayan nga hindi ba? Kaya nga po isinusulat yan. Oh, ay aywan ko lang kung bakit ganun na lamang, hindi ba, ang pagtatanggol ni Duterte kay Kibuloy. Na hindi po pwedeng ipagtanggol yan kasi international po yan na nanggagahasa. Ay pati nga dito sa Amerika sinikwister na ata mga ari-arian yan Prinis, susunod yan isisikwister na yan kung ayaw talagang umatin ng hearing. Talo na yan, default na yan, hindi ba? By default, talo ka. Hindi ba? Samsamin ng mga ari-arian dyan. Ay palagay ko, hindi naman papalagyan Hindi papalagyan kasi nga, mas mahalaga yung buhay niya Ganun po yan. Ang kawawa dyan, yung mga nag-imbis dyan. At yan nga, nakikita na natin, isa na yan si Duterte na naglagak ng palagay ko bilyon-bilyon ang nilagak diyan hindi ba? Kaya ganun na lamang, hindi ba? Ganun na lamang kung ipagtanggol nila si Kibuloy. Ang sinasabi nila ay overkill. Wala naman. Ang hintayin nyo po na kung pakialaman yan ng Amerika, pag lumapit dyan ang barko ng Amerika, ay yan na yan. Pag lumapit dyan sa Mindanao o dyan sa Davao na yan, mag-uupirit yan dyan. Saglit lang yan. Nakikita ko po yung training nila dito kung paano kukuha ng tao. Grabe po. Pinapakita nila dito, mga komando talaga. Walang magagawa mga tao. Wala. Mga komando, ang bilis. Parang kisap mata lang. Ganun yan. Parang ganun sa ginawa nila kay Bin Laden, hindi ba? Nagpalipad ng mga eroplano ang Pakistan wala na Nakaalis na sila muna. Ayan po, hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at pinapadalangin ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa. Sana yung nakikinig po sa akin ay magkaroon din ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo. At muli po ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Ay magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong lahat.